naalarma sila. This is not good. Hindi na po ito tama. Na kung i-impeach natin si VP Sara, mas lalong dadami ang mga tao dyan sa EDSA. At yung EDSA na yan, huwag nyong maliitin, huwag nyong i-judge yan kung ano-ano. Kasi, remember, yung EDSA na yan, ang dami na pong napatalsik na mga pangulo dyan. Dahil sa people power. Huwag nyong maliitin ang people power. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, and we are live ngayon sa ating YouTube channel. Itong live natin ngayon, itong vlog ko ngayon, very important ito ngayon. Okay? Alam nyo ba kung bakit? Meron po tayong na-analyze na pag-connect natin yung current events. Okay? Na ito yung patungkol sa mga nangyayari ngayon na balita. Okay? Marami pong nangyayaring breaking news ngayon. Okay? Unang-una, only in the Philippines, only in the Philippines ito nangyayari na ang kapulisan natin, itong PNP, kakasuhan nila ang Vice President ng ating bansa. Instead na sila yung nangunguna na protektahan ang Vice Presidente pero kinasuhan nila. Okay? Pero may kinaugnayan po ito sa mga nangyayari ngayon. Okay? Itong si Marbil, nagsalita na itong si Marbil ngayon, itong Chief PNP, na patuloy nilang kakasuhan itong si Vice President Inday Sara Duterte dahil raw mandato raw nila na magserbisyo. Pero inabuso raw sila sa grupo ni VP Sara nung panahon na nangyari yon kay Attorney Lopez. Okay? Alam natin kung ano yung nangyari. Pero meron po tayong na-analyze ngayon. Ito this is my own opinion. Parte ito si Marbil ngayon sa plano nila. Okay? That's my own interpretation. That is my own analysis. Ngayon, lumutang. Ito na lumutang ngayon si dating Senator Laila de Lima. Nakarating po ngayon si dating Senator Laila de Lima sa House of Representatives para ipakita di umano ang suporta niya dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Okay? Yun ang sa balita. Alam niyo sa tingin ko, itong si Presidente Bongbong Marcos at itong si House Speaker Martin Romualdez, alam ko na may kadramahan silang dalawa. Itong mga nangyayari ngayon, lahat ito ay pa-effect lamang. At yan ay i-explain ko sa inyo. Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay? I-explain ko ito lahat sa inyo dahil po natuklasan po natin na itong si Presidente Bongbong Marcos at si Martin Romualdez ay nagdadrama-drama lang po sa mga latest statement nila. O ano ba yung latest statement nila? Yan ang malaking tanong. Okay? Ito yung latest statement. Ito yung plano na na-analyze natin. Si Bongbong Marcos nagpakita po ng akala raw niya hindi raw kakalat yung text message, di ba? Kung matatandaan nyo, inamin niya sa kanya yung text message. Sana private conversation lang yun, pero na spread sa public na VP Sara is unimportant. Itigil yung speech na yan. Itigil yung impeachment na yan. Di ba? Yun ang pakulo ni Bongbong Marcos na meron siyang text message kung si kanino yan niya sinisend. Ang pakulo ni Bongbong Marcos doon wag raw i-impeach si VP Sara kasi it will blah 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 kung ano yung mga explanation niya doon. Okay? Hindi raw importante si VP Sara. At hindi po natin nagustuhan yon. Kasi lahat ng mga vloggers, lahat ng mga political analyst, hindi po maniniwala na private yon. Sinadya yon. Okay? Sinadya yon ni Bongbong Marcos. Inamin niya Okay? Bakit yung text na yan
na private yung text na yan pero nakalat in public. So meaning to say, ginusto mo rin na makalat yun para magmukha na mabait ka na ayaw mo na i-impeach si VP Sara. Okay? Pero, kung alam kong nag-usap-usap sila ngayon, ang House of Representatives gustong ma-impeach si VP Sara. Diba? Yun ang una. Pero ngayon, kung makikita mo at marinig mo ang kanilang latest na press conference, hindi na nila aaminin. Okay? Sinabi na nila na hindi naman galing sa amin yung impeachment eh. Galing yun kay VP Sara, galing yan sa kanya yun, bla 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 bla. 'Di ba? Yan ang bagong script ng House of Representatives ngayon. Na hindi raw galing sa kanila ang impeachment bla bla bla. Pero sinubukan nila na magproseso yung impeachment. Pero palpak eh. Naging palpak ang plano ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez. Kasi nagagalit ang taong bayan, napuno na yung EDSA ng mga tao, nagalit na yung mga ibang grupo, na kung ano yung nangyari sa Mindiola. Kung makikita mo sa social media, galit-galit na ang mga tao sa social media. Galit na dito sa administrasyong ito. So meaning to say, meron talaga silang meeting dito. Analysis ko ito ha, na nag-usap-usap itong si Martin Romualdez at si PBBM, boss, mukha yatang dihado tayo sa plano, di ba? Kasi kung ipapa-impeach natin si VP Sara, there will be a big tendency na magagalit ang tao. Yun ang analysis natin ha. This is not happening, pero yun ang analysis natin. Kasi po, tayong taong bayan, hindi tayo bulag at hindi tayo mauuto sa kanilang ginagalaw. Alam nyo ba kung bakit? Dahil ginamit na naman nila itong grupo. Ha? Bakit itong si Senator Laila de Lima, ipapakita ko itong video na ito, ha? Na sumusuporta raw. Ngayon lang, ang Akbayan nag-file ng impeachment complaint kay VP Sara. Kasi hindi magandang tingnan, hindi po effective kasi akala siguro ng House of Representatives na magugustuhan ng taong bayan kapag i-impeach nila si VP Sara. Pero hindi, nagalit ang taong bayan. Si Bongbong Marcos ngayon, pinalabas niya na ayaw rin niya nang i-impeach si VP Sara kasi alam niya kung ano yung epekto kapag ma-impeach si VP Sara, magagalit rin ang taong bayan sa kanya. Kita nyo na ang current events na series of events. Kita nyo na? Noong una, gustong ma-impeach. Ngayon, dinideny ni Bongbong Marcos, ayaw niyang i-impeach. Narinig ng House of Representatives na dating gusto nilang ipa-impeach, sasabihin na ngayon ng House of Representatives, galing yan ni VP Sara yung impeachment na yan galing sa kanya, pinagbibintangan si VP Sara. Nag-gaslight pa nga sila, di ba? Sabi ni VP Sara. Ngayon naman, kasi hindi po effective yung sa executive ni Bongbong, hindi rin effective itong House of Representatives na patakbuhin itong impeachment na ito kasi talbog sila sa taong bayan, nagagalit ang taong bayan. Alam nyo ba kung anong next move nila? Ha? Ito ha. Ito ngayon, ang Akbayan na ngayon. Ha? At sinuportahan ni Senator Laila de Lima. And alam mo, Senator Laila de Lima, ha? Harap-harapan ka naming sasabihin sa inyo. Kung ikaw ay sumuporta dito sa Akbayan, itong binalita ngayon na advocacy groups to file impeachment complaint versus VP Sara, members of the media naghihintay, okay, para i-announce and they shall be filing an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte before the House of Representatives. So, pinalabas nila ngayon na uunahan nila ang House of Representatives. Kasi, sabi pa nga ng ibang mga political expert, ang bagal-bagal naman itong House of Representatives, ang daming dakdak, hindi nag-file ng impeachment complaint. Only to find out na ang Akbayan Party List pala ang unang grupo na i-endorse itong impeachment complaint laban kay VP Sara. And I know, duda ako rito na itong si Presidente Bongbong Marcos at si House Speaker Martin Romualdez ay may kinaugnayan ito dito. Suportado itong Akbayan. Alam, wag na tayong magbulahan. Bongbong Marcos at House of Representative Speaker Martin Romualdez, sinuportahan siguro nyo ito ha. Nagtatanong kaming taong bayan ha. Are you behind of this Akbayan Party List group na sinuportahan ni de Lima? Nagpakita si de Lima sa media. You file an impeachment complaint laban kay VP Sara? Kasi alam nyo na dihado kayo kapag kayo ang mag-file ng impeachment complaint. Dihado ang presidente. Di ba? Di ba kahapon nag-vlog ako sa inyo na mukha yatang magkaiba po ang desisyon ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez. Kasi si Bongbong, inutusan niya ang House, wag niyong i-impeach. Tapos ang House,
inutusan ng mga siguro di umano ang Tuwadcom na ipa-impeach si VP Sara, pero ngayon nagbago na sila. Ang kanilang latest media interview galing kay VP Sara ang impeachment wala kaming planong i-impeach, ang sa amin lang i-investigate si VP Sara, bla 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 bla. Ang daming hanash, ang dami pang mga pasakalye. Ngayon, only to find out, sige, hindi kami magbagal-bagalan silang mag-file ng impeachment. Alam ko, itong si Bangag at itong si Tambaluslos ngayon, kung simulan ito ng Akbayan Party List, saka sila mag-ano. Ha? Kasi hindi nila kaya Tingnan nyo what happened. Takot sila sa EDSA. Takot sila. Yung nangyari sa EDSA na dumarami ang mga pumupunta doon sa EDSA dahil sumuporta kay VP Sara, sumuporta sa former President Duterte. Naalarma sila. This is not good. Hindi na po ito tama na kung i-impeach natin si VP Sara, mas lalong dadami ang mga tao dyan sa EDSA. At yung EDSA na yan, huwag nyong maliitin, huwag nyong i-judge yan kung ano-ano. Kasi, remember, yung EDSA na yan, ang dami na pong napatalsik na mga pangulo dyan. Dahil sa people power. Huwag nyong maliitin ang people power. Okay? So ngayon, kayo ba, Martin at Bongbong Marcos, suportado ba ninyo itong pag-file ng impeachment complaint dito sa Akbayan Party List? Nagtatanong na ngayon ang taong bayan, suportado nyo ba ito? O inutusan nyo ito dahil suportado nyo? Nagtatanong lang kami. Ha? Kasi kung hindi nyo kaya, kasi takot kayo sa taong bayan, alam nyo, Akbayan at kayo, si Senator Laila de Lima, present man, baka masarap sa feeling na nag-impeach kayo kay VP Sara. To tell you frankly, de Lima and Akbayan, baka mag-backfire yan. Yang pag-file nyo ng impeachment complaint, baka yan ang unang dahilan na maging presidente ng Pilipinas si VP Sara. Dahil kung ma-impeach si VP Sara, good luck na lang. Talagang matatanggal ang administrasyon na ito at mapapalitan sa administrasyon ni VP Sara. Yan ang analysis ko It might be correct, I might be wrong. Pero yun ang analysis ko. Kasi, sabi ko, imposible na itong House hindi magpa-file ng impeachment complaint. Hindi sila magpo-proseso ng impeachment complaint. Sa leader niyong gahaman na buaya dyan, it's very impossible. So siguro, itong ginawa ngayon ni Martin Romualdez na okay, backfire muna tayo maglaylo muna tayo. Maglaylo muna tayo. Sasabihin muna natin sa media. Baka ganito yung nangyari Baka magalit ang taong bayan. Sasabihin muna natin sa media na hindi sa atin galing ang impeachment na yan, galing yan kay VP Sara. Nanggagaslight sila, sabi ni VP Sara yan. Di ba? Kasi sinabihan na sila ni Bongbong Marcos na I'm not for impeachment, hindi yan nakakabuti sa bansa natin, bla bla bla, ang daming mga pasakalye. Yun lang, that's what I believe, okay? Ayaw ko maniniwala na ni Bongbong Marcos dahil nabudol na tayo. Okay? Ngayon, ipapakita ko sa inyo, na para sa akin, in my own opinion, Bongbong Marcos and Martin Romualdez sa tingin ko is behind. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman